Magandang hapon po sa ating lahat at tayo po ay naririto ulit sa ating programang Tropa. Ngayon po ay araw ng Martes, March 29, 2022. Magandang buhay po sa ating lahat, sa ating pong libu-libong mga tagapanood, taga-subaybay sa ating programang Tropa na ang ibig sabihin ay Torrijos Responsible Officers for Peace Advocacy na live na napapanood dito sa Marinduque News. Ako po si Patrolman Jomar Piegalan, Assistant PCR PNCO ng Torrijos MPS. At kasama ko po ngayon ang aking partner na kasama ko rin sa PCR. Yan, walang iba kundi si Patrolman Maynard Medrano. Ayan, partner, pakilala ka na. Maraming salamat sa iyo, Kuya Obal. Magandang buhay din sa iyo, no? At sa ating mga taga-subaybay, ako po nga pala si Patrolman Maynard Medrano, Assistant PCR PNCO po ng Torrijos MPS. Bago tayo dumako sa ating topic ngayong araw, gusto ko lang pong batiin ang ating napakabait na butihing mayor na si Honorable Lorna Quinto Velasco ng Bayan ng Torrijos. Ganon din po sa ating RHU officer na si Dr. Chris Mangunay, sa ating minamahal na Provincial Governor, Governor Presbitero Velasco, ating pong Speaker, Lord Alan Velasco, magandang tanghali po. Sa amin pong Provincial Director ng Marinduque, si Police Colonel Christopher D. Melchor. At sa amin naman pong OIC, Acting Chief of Police na hindi po nakarating dahil po siya ay may mahalagang meeting, si Police Captain Van Constantino. At sa amin pong Deputy na si Ma'am Police Lieutenant Lily Nicolas, at sa ating po mga matitikas na kasamahan sa Torrijos MPS. Magandang buhay po sa ating lahat dyan. Yan, maraming salamat sa iyo, partner. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating topic ngayon. At magsisimula po muna tayo sa mga accomplishment ng ating istasyon. At ito po ay sa hanay naman ng PCR. Bali, ngayong buwan po ng March ay nakapagtala po tayo meron po tayong libreng sakay, meron po tayong 30 sa mga dialogues po natin sa mga barangay officials. Yan, umiikot po tayo sa barangay. Bali, inaalam po natin kung ano ang kanilang mga problema, kung alin po ang kanilang mga concerns. Kumbaga po, tayo na yung lumalapit sa kanila sa barangay, hindi na po yung barangay ang lalapit sa atin. Ano po, para mas maganda. Nagkaroon po tayo ng 60 na dialogue and coordination sa mga barangay official. Yan po ay iba't ibang barangay na kinakandak natin sa buong bayan ng Torrijos. Ano po? Meron dito po tayong distribution of flyers na kinakandak sa buong bayan ng Torrijos. Yan po ay iba't ibang barangay at nakapagtala po tayo ng 75. Ano po? Meron din po tayong mga lecture and symposium. Ito po ay kagaya po ng mga LCAC, mga about po sa drugs. May mga lecture po tayo kinakandak sa barangay. Ano po? At kaugnay po ng ginanap nating Women's Month celebration. Bali, nagkaroon po tayo ng gift-giving sa Barangay Kabuyo. Ano po? At ito po ay kinandak natin noong lang March 24. Ano po? Meron din po tayong kinandak na Fun Run for a Cause. Ayan, takbo po para sa kababaihan. At ito po ay ginanap noong March 26, ano po, ng umaga. At pagkatapos po nito ay nagkandak po tayo ng Zumba. And sa operational accomplishment naman po natin, bali, nagkakandak po tayo ng seaborne patrolling, ano po, yung ating pong mga operatiba. Meron po silang 5 seaborne ngayong buwan ng Marso. At sa wanted person naman po, meron po tayong arrested na 3 wanted person at sila po ay nasampahan ng kaukulang kaso. Ano po? Sa Uplan Katok naman po, nakapagtala po tayo ng 5. Ito naman po yung mga firearm na mga expired na. Ayan yung pong mga hindi nare-renew na mga firearm ng ating mga kababayan. Yan po ay sinusurrender nila sa ating istasyon. Ano po? At kapag sila po ay nakakomply na ng kanilang mga requirements, kagaya po ng LTAP,
kung expired ng license, ito po yung muling ibabalik sa kanila, ano po, at ito po ay nakatago sa safe ng ating istasyon, ano po. At ngayon naman po ay ang aking partner about sa crime prevention tips kung sasakay ng PUG at PUB, ano po. So, nandito ulit tayo ngayon, no? Magbibigay tayo ng mga crime prevention tips. Ang sabi nga nila ay mas mabuti na yung piniprevent natin kaysa atin pang gagamutin o susolusyonan. Ano po? Kaya hanggat maaga, ito ay patuloy naming pinapaalala sa inyo para maiwasan na natin yung mga mangyayari pang hindi maganda sa ating komunidad. Ano po? So, ito po yung ating mga crime prevention tips kung kayo po ay sasakay ng PUJ o Public Utility Jeep o mga tricycle o Public Utility Vehicles po. Una, iwasang magsuot ng mamahaling alahas o magdala ng malaking halaga ng salapi. At ingatan ang mga gadgets tulad ng cellphone na malimit nating dalhin. Ano po? Yung pangalawa, iwasang magdala ng maraming gamit upang maiwasan ang pagkawala nito o hindi mahirapan sa biyahe. Ano? Gaya po ng mga nabiyahe na naluwas ng ating probinsya papuntang Maynila, huwag na kayong magpakadala ng maraming gamit. Ano? Kayo rin po ay para less hassle po yung ating pagbiyahe. Sa ikatlo po, mainam na maging maaga sa istasyon ng mga bus o pier at paliparan upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwesto sa sasakyan, lalo na para sa mga kababaihan, bata at matatanda. Yan. Kailangan po ay huwag kitang mabiyahe na kung kailang kaorasan na ay doon pala ang kita mag-impake ng mga gamit. Para po kayo hindi na hamu-hamu, sabi nga ni. At sa pang-apat ay kung may napansin na kakaiba tulad ng mga bagahe o kahon na maaaring paglagyan ng bomba o kaduda-dudang pagkilos ng tao, palihim itong ipaalam agad sa ating kinauukulan. Huwag po kayong matatakot at kayo po ay kumilos ng hindi nahahalata para maibigay nyo dun sa ating kinauukulan. At kung yan po ay totoo man na may bomba dyan o kaya may kahina-hinalang bagay, maagapan po agad natin kaysa sa sumabog pa siya agad. Sa panglima po, ang mag-ingat sa mga mandurukot. Ayan, yung mga nandudukot dyan sa mga istasyon at sa loob ng sasakyan. May mga nakatalagang police assistance post naman po sa bawat istasyon, mga pier at mga paliparan na maaari nyo pong pagsumbungan. Sila po ay mga approachable, wag po kayong mahihiya na lumapit o wag po kayong matatakot. Ang mga police po ay mga kaibigan at sila po ay nandyan upang kayo tulungan sa mga oras. Po? At Kuya Obal, ikaw naman dito sa rape prevention tips natin. Ayan, salamat partner. At ngayon naman po ay rape prevention tips naman po para po tayo makaiwas sa mga ganitong mga kaso po. Ang unang-una po ay huwag sumama sa mga taong hindi personal na kakilala po. Yung iba kasi nakikilala lang sa textmate, ayan, mga kachat, makikipag-meet, tapos sasama na po. Yun po ay iwasan natin kasi yan po ang isang number 1 na nagiging dahilan ng panggagahasa, pangiripa po sa mga kababaihan po natin dyan. Ang pangalawa naman po ay huwag ilahad ang mga pribadong informasyon lalo na sa social media. Ayan po, kaya nga po meron minsan yung ibang tropa natin gagawa ng mga dummy account. Ito po ay protection din nila dahil ang sabi nga po dito ay yung lahat ng informasyon na nandun sa inyo ay pwedeng makuha ng kabila. Po. Number 3, huwag magdalawang isip na i-text sa mga kamag-anak ang plate body number o ng taxi o tricycle na sinasakyan. Po. Kung tayo po ay nagbiyahe, alamin po natin yung plate number ng ating sasakyan, ng tricycle. At ito po ay i-text natin sa ating magulang. Po. Yang, for example po, sumakay tayo sa kotse, kunin natin yung plate number tapos i-text natin sa nanay natin. Halimbawa, Nay, ganito, nakasakay na ako sa kotse, ganitong plate number, ganito ang kulay ng kotse. Para in case na may mangyari sa inyo, di ang hahanapin natin ay yung sinakyan ninyo na huli. Po? Ang pangatlo naman po, kung sa inuman, ayan, sa atin po mga kabataan, mga kababihan, huwag iwanan ng inumin at huwag basta tumanggap ng tagay na inaalok sa iyo.
Sa mga inuman, nangyayari ito sa ating mga kabataan, palibasa, lalo na sa mga estudyante, medyo Tama. mapupusok pa. May sabi nga, kuya, pag may alak, may balak. O yun, tama yun, partner. Kasi nga, sa inuman, nag-uumpisa ito, shot-shot lang, maya-maya, matadagdagan na, Yung iba, tumatanggap ng tagay, hindi nila alam, yung pala, may lagay na pampatulog, Kaya, wag tayo basta-basta tanggap ng tagay at wag nating iiwanan yung ating baso. Pwede tayong tumanggap ng tagay, pero yung tayo ang maglalagay, Huwag tayong basta-basta tatagay, Tama. para maiwasan natin. Sunod, huwag makipagkita. Yan, kagaya ng sinasabi ko kanina, sa mga taong nakilala lamang sa social media o text, Bago kayo makipag-meet sa taong ito, ay di, anyayahan nyo muna sa inyo. Halimbawa, sa ating mga kababaihan dyan, bago kayo makipag-meet, pwede namang, anyayahan nyo muna sa inyo, ipakilala nyo muna dun sa magulang ninyo, and pag nakilala na ng magulang ninyo, ayun, siyempre papayagan na tayo. Safe na yun, Kumbaga, kilala natin yung taong ating sinasamahan, Hindi yung sa text lang nakilala, sa social media, medyo gwapo, Sumama siyempre, na. sumama na agad, di ba, partner, Kalad ka rin siya, Oo, ay sumama na agad. Siyempre, palibasa Wag gwapo, Ay, sa picture lang pala. Poser. Yan. Sunod naman ay, mahalagang mag-aral ng self-defense. Ayan, ito pinopromote din natin, sa ating mga kababaihan, Mag-aral din tayo ng self-defense, upang magamit ng di inasang sitwasyon. Ito po ay, kung emergencyhan at medyo yung lalaking nagtangka sa atin ay medyo maliit naman, ay kayang-kaya natin ito, Ayan. Sunod, ugaliing magdala ng pepper spray sa mga bag na maaaring gamiting pang depensa. Ayan, dito po sa Pilipinas, medyo madalang gumagamit nito. Pero kung papansin po natin sa ibang bansa, sa ibang bansa, para yung mga tao gumagamit ng ganito, hindi lang yung normal na tao, yung mga security guard. Kung papansin natin, yung mga security guard sa mga bar. Yan, nakwento sa akin nung pinsang ko na si Man, nung sila ay nag-beer house sa yun sa kabila, sila ay medyo hindi nagkaunawaan nung sa gwardiya. Yung kasama niya nalasing, ayun, nagkasagutan. Ang ginawa ng gwardiya, inisprayan ng pepper spray sa mata. Dahil yun ay, hindi naman nakakabulag yun. Ang magiging epekto lang sa iyo yun, hindi sasakit yung mata mo, hindi ka makakita. Di medyo paralyzed ka na nung ganong sitwasyon. Ito po yung the best na dala natin kung maaari sa ating mga kababaihan. Ang sunod naman ay ito. Sa oras ng pag-atake, sumigaw ng saklolo. Baka tayo ay nire-rape na, ay siguro gusto rin na yan, Ay hindi na sumigaw, Pwede. Sabi lang ay nagustuhan. Sabi lang ay, pag gusto, ay siyempre walang kaso yun kasi wala namang magreklamo. Eh paano nga kung ganun, ni-rape mo, hindi ka namang gusto, ay di, huli ka doon. Kulong ka doon. Ang sunod naman po ay, sikaping makawala, yan, gumamit ng mga bagay na makakatulong upang makatakas. Yan, example po, pagtakbo. Kung meron naman po tayong mahinga ng tulong, wag po tayong mahiya, na lumapit. Ayan, partner, sunod naman sa iyo ito ay, ang reporting emergencies. Yan, partner, ikaw na. So nakadalawa na tayo, yung crime prevention tips at saka yung iwas rape, kung paano natin maiwasan, dito naman tayo sa crime prevention tips. Kapag nagre-report tayo ng mga emergency o kayo ay naglalakad-lakad dyan, kayo ay nagaliwaliw, bigla kayong naka-encounter ng na-aksidente o hindi kaya ay medyo nabagok o napalala o nabunggo. Ito yung ating mga dapat tandaan kapag magre-report kayo sa kinaukulan, sabihin nyo kung ano yung nasaksihan ninyong insidente, kung ito baga ay banggaan, ito ay natumba, na wala ng malay, o kaya ay nabagsakan ng kahoy, Dahil bakit po ganun ang kailangan na i-report kung ano yon? Para po yung mag-responde, mga medical expert natin, alam po nila kung ano po yung mga ipa-priority nilang dadalhin na gamit. Halimbawa po, vehicular accident, di magdadala po sila ng mga, para po sa vehicular accident na mga, yun po yung ipa-priority nila, yung mga gamit doon. Sa pangalawa naman po, yung address nung pinangyarihan nung insidente. Yung lugar po, yung eksaktong lugar, kung hindi nyo man po alam yung
tawag dun sa lugar na yon at kayo hindi taga doon, sabihin nyo lang po yung mga landmark na makikita ninyo doon na maaring alam. Halimbawa po ay may tindahan doon na ang pangalan ay Kuya Obal Store. O, tapos pwede nyo po sabihin yun sa ating kinauukulan. Malalaman po nila kung saan po yung lugar na yun. Ano po? Sa pangatlo po, ID yung inyong pong pangalan at yung address at inyong telepono. Kailangan din po yan. Para po, kapag nandun na po sa lugar yung mga mag-responde, pwede po kayong tawagan, no? Nandito na kami, saan po kayo banda, no? At saka pwede po rin niya na gamitin yung reference yung inyong pangalan na kayo po ay magandang loob na nagsumbong. Sa pang-apat po, kung ilan po yung mga na-involved doon sa aksidente. Kung kaya nyo naman pong bilangin, ay di hanggat maaari po ay sabihin nyo. Pero kung nalaglag naman po sa bangin at hindi nyo makita yung kung ilan yung nalaglag doon, wag nyo na pong babain at baka ikaw ay isa ring respondihan. Ano po, i-ano nyo din po yung sarili nyo, ilagay nyo din sa safe, yung pong mga description din ng mga taong involved. Kung ito po ay babae, kung ito ay lalaki na matangkad o maitim, kung gwapo o sakto, yan. Kailangan din po yan, o kung may kulay ang buhok, at ano ang suot na damit. Dito naman po sa pang-anim, kung ito naman po ay yung halimbawa ay nabangga, tapos tumakbo po yung nakasagasa, hit and run, o kaya po ay may nanaksak, tumakbo siya, kailangan nyo din pong sabihin kung nakita ninyo kung saan po banda yung direksyon na tinakbo nung ating suspect, po, para mahabol po siya, agad mahuli at makilala natin siya. Tapos naituro niya po kung saan, naituro niyo na kung saan siya dumaan, ay di sabihin nyo rin, ito po ay nakakotse o ito'y lakad, o sabihin nyo rin po, kailangan din po. Ay kung ito naman po may sasakyan, yung plate number po ang mahalaga. Ay kung makikita nyo hanggat maaari po, matandaan ninyo o mapicturan, yan, kailangan din po. At saka kung ano yung itsura ng sasakyan niya ginamit. At saka po yung iba pang detalye na maaaring makatulong sa pagresolba ng isang emergency na inyong nireport. Po? Ikaw naman, Kuya Obal, dito sa ating budol-budol gang prevention tips. Marami ito ngayon dahil medyo gipit ang mga tao ngayon. Maraming kaso nito, Ayan, partner, maraming salamat sa iyong napakagandang prevention tips na sinabi. Po, ito po ay mapapakinabangan natin, dahil po kadalasan minsan yung mga nagre-report sa atin sa estasyon ay minsan ay magre-report na sir, may nagwawala dito sa ganito. Hindi naman sinasabi kung saan barangay, biglang pinapatay na yung cellphone. Tama, maghahula pa yung... Siyempre maghahula kami, saan kayong barangay yun. Po? Yan, sa pamagitan po nito, magkakaroon po tayo ng tips. Po? Ngayon naman po ay, ayan, napapanahon ito, kaganina lang, ako'y nakapanood ng isang Grab rider na Kuya Obal, na budol-budol sa Manila, At ito po ay, para maiwasan, ay meron po itong mga prevention tips. Po? At ang unang-una po dyan ay, huwag makipag-usap sa taong hindi kilala at kunwaring hihingi ng tulong. Ayan. Ito po ay kadalasan, yung tao na yun ay hihingi ng tulong sa iyo. Tapos hindi mo alam, mapapabigay ka na ng pera, kung na hanggang sa nalaman mo na ikinabudol na pala, Yeah. Huwag ipagkatiwala ang iyong alahas. O yan. Kasi yung iba, nung nakaraan, may nag-report sa amin na parang parating suha. May naglalakad, di ba, partner? May naglalakad daw, nagpapalit-palit ng mga alahas na, siyempre, kung yung alahas may original, tapos papalitan ng kung ano-anong pera, peke palang pera. O, yun. Wag po tayong basta-basta kakagat sa ganda, Lalo na yung mga nanay natin, kadalasan yung nabibiktima yung mga nanay natin. May maglalako dyan. Nung nakaraan, may nagbebenta ng speaker. Napakamahal ng benta, 1.5. Ay, nung tiningnan ko sa Shopee, 400 plus lang yung speaker. Sabi ko, ang laki naman ng tubo. Diba? Kung talagang legit yun, siyempre, hindi naman ganun kamahal. 1.5 naman, Ay, buti sana kung malaking speaker, parang music box lang ng cellphone,
Yun po sunod po ay huwag padala sa mga matamis na salita. Ayan, hindi ba kasi magagaling mag-hypnotize Yung nangyaring napanood ko nung dati, may iniwan sa kanyang parang bag na pabantayan sa kanya, tapos parang humiram sa kanya ng pera kasi may iniwan naman siyang kanyang bag, siguro kampante siya kasi may iniwan sa kanyang bag yung ali. Ang laman naman pala ng bag ay mga lang, mga karton-karton, kung ano-ano lang. Hindi nakuha yung pera niya. Kasi ang sabi nung babalikan lang daw kasi may bibilhin siya. Bantayan daw muna yung gamit. Ayun. Sunod, kapag may napansin kayong ganitong modus operandi, yan, budol-budol gang, yan, huwag ipagwalang bahala, Huwag po nating patay mali siya tayo, Kumbaga, sabihin natin sa otoridad, sa ating mga pulis, yan, kung saan po pwede ating isumbong, sa mga barangay. Yung mga naglalako sa mga barangay, yan, tanawin natin hinga natin ng ID. Karapatan natin yun kasi tayo ay taga rin sa barangay, Pag may nagagawa sa atin, taga saan ka? Meron ka po bang ID, sir? Ganyan. Tama, partner. Kailangan din natin gamitin yung ating pagiging marites pero sa mabuting paraan naman, sa mabuting intensyon, po. Oo, tama ka dyan, partner, Yung pagiging marites ay may silver rin, siyempre, Yan. Kung may napunta sa ating tao, siyempre, maritesin natin, taga saan ka, hinga natin ng ID, parang hindi ka pamilyar, taga saan ka. Kung hinga natin ng permit, kung nagtitinda, sir, may permit ka ba? Ganito, pagpasok dito sa amin. Lalo na yung mga taga-ibang lugar, kagaya nung nakaraan, may nagtitinda, hindi mga taga rito. May mga taga Lucena, mga taga Quezon. O diba, siyempre, magiging tayo, parang maging aware tayo, para minsan napasok na pala tayo, Para sa agarang pagtugon, tumawag sa mga cellphone ng istasyon ng pulisya. Ayan. Para sa kalaman po ng lahat, ang pinamimigay po namin flyers ay nandyan po ang contact number namin ng istasyon. Kompleto po yan. Nandyan po ang email, ang Facebook account ng istasyon. Lahat po nandyan na. Ang Viber. Kompleto po yan. Kung kayo po ay may mensahe sa amin, may katanungan, concern sa inyo, nandyan po lahat yan sa pinamimigay namin flyers. Pag kami nag-iikot sa barangay. Po. At ngayon naman po ay kay partner naman ito. Crime prevention tips sa physical injury. Ayan, partner, ikaw na. Dito naman tayo, mga kaibigan, sa crime prevention tips pa rin po. Nawa po ay meron po kayong mga natatandaan dyan o mga nakukuhang tips mula sa amin. Ito naman po ay tungkol sa physical injury. Yung mga basagulero dyan na medyo mainitin ang ulo. Kailangan po natin kumalma-kalma lalo at medyo summer ngayon talagang mabilis mag-init ang ating mga ulo. Ito muna ating pampalamig ang mga crime prevention tips na dapat nating gawin. Sa unang-una, iwasan ang makipag-away o makipagtalo. Yan, dahil po dyan nagsisimula yan ay kaunting talo lang, magatalo at magapataas na ng boses, diyan na po yan magsisimula ang ating away. Hanggang sa mauwi na po yan sa sakitan, pisikalan. Hanggang sa makarating na po kayo sa husgado. Pangalawa po, iwasan ang pagiging mainitin ng ulo. Gaya na sinabi ko, kung kayo man ay may kaaway, isipin mo po munang mabuti kung ano yung kahihinatnan ng iyong gagawin. Sabi nga nila, pag-isipan mo ng makailang ulit bago ka gumawa ng desisyon. At kung maaari po ay kung ikaw talaga ay galit na, ay umiwas ka na lang po hanggang kaya mong umiwas. Dahil po yung gulo ay nandyan lamang, pag po talagang sasalubungin mo yan, ay magkakasundo talaga kayo. At sa pang-apat po, umiwas naman po maglakad na mag-isa sa mga madidilim at magulong lugar. Yan. Dahil yung marami po dyan na mga nakaabang sa dilim, mga kampon, na maaari pong ikaw ay bigla na lang saksakin sa isang iskinitang madilim. Yan. At kung hindi po maiwasan na ikaw ay maglalakad ng gabi na o kaya ikay pauwi galing trabaho, minsan na uwi ka ay mga alas 12 na ng gabi, at maaari po ay magpasundo kayo. Kailangan may kasama kayo sa pag-uwi niya, paglalakad. Number 5, umiwas po sa mga violente at may initin ng ulo na tao. Yan, yung mga bipolar o kaya yung mga
bihira lang biruin. Pag alam na mga may initin ang ulo, huwag nyo na pong agabi biruin, ano. Lalo pag bagong gising. Dahil may kasabihan po, magbiro ka na sa lasing. Wag laang sa lasing na bagong gising. Yan. Mas mahirap yun. At baka po talagang sumabog. At iwasan po natin ang illegal na droga at yung ating pong pag-inom ng alak, kung maaari po ay limitahan lang natin. Sabi nga dun sa bote, drink moderately. Ano po? Kapag alam po natin na sagad na kita dun sa ating bahay alakan, ay matigil na po mag-kusa-kusa ng magpahinga. Okay po. Yan, partner, maraming salamat. Sana po ay may natutunan tayo at dito po sa number 1, bibigyan din lang natin kasi iwasan makipag-away o makipagtalo. Yan, naalala ko tuloy yung aming nakakulong doon sa istasyon, hindi ko na babanggitin ang pangalan, dahil meron po kaming nakakulong doon na nakasuhan. Nagiinuman, ayan, nakipagtalo sa inuman, hindi na nagkaunawaan. Ngayon, ang sabi niya, hinampas daw siya ng kahoy. Ang ginawa niya, sinaksak naman niya. Hindi siya nakulong. Iwasan po natin yun. Yung simpleng away lang, o pagtatalo sa inuman, wag po nating daanin sa init ng ulo. Kasi nga tayo nakainom na. Kumbaga, nalulos temper na tayo kasi nga gawa ng alak, edi umalis na lang tayo. Iwasan na lang natin. Kagaya nga noon, ngayon, sobrang pagsisi niya. Minsan, pag nakakwentuhan ko ay talagang siya nagasisi. Na siya ay naroon, walang pang piyansa, nakakulong doon, kinasuhan, Para tayo makaiwas, ay di lawak ng pasensya na lang po, Kung maaari, kung pag tayo lasing natin, medyo warsyak tayo pag lasing, di umiwas na lang tayo sa alak, At saka partner, pag nag-iinuman, iwasan natin yung mga topic na gagaya ng politika o kay relihiyon. Yan yung mga mahahabang topic sa inuman na talagang nagkakadiskusyonan talaga yung mga paniniwala, Oo, tama yan, partner. Kagaya ngayon, minsan may nababasa ko sa Facebook, ngayon, nagtatalo sa kanilang iboboto, Tama yan, tama. Yan, kasi nga election ngayon, iwasan po natin yun, Yan, kung magkaiba man kayo ng presidente, or parehas man kayo ng presidente, okay lang yun. Kung parehas kayo ng mayor or ng iboboto, okay lang yun. Huwag kayong magalit. Kung parehas kayo ng asawa, doon kayo magalit, Doon tayo magalit, Pero pag usapang politiko lang, wag po tayo mag-aaway, Kasi tayo po ay magkakaroon ng ganito. Yan. Magkakasuhan tayo ng physical injury pag tayo nagkasakitan, At bago po tayo dumako sa anti-robbery naman, ay magkakaroon po muna tayo ng isang patalastas. Break po muna tayo, Muli po kami magbabalik ang programang Tropa. Matapos lamang po ang isang paalala. Po. Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon.
ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Tropa at maraming salamat po sa ating mga viewers dito sa Marinduque News. Ano po? Ngayon naman po ay anti-robbery naman po tayo. Ano? Ito po yung mga crime prevention tips para makaiwas tayo sa robbery. Ano po? Unang-una po, ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Tiyakin na walang dadaanan. Ano po? Sunod, mainam na may alarm para malerto ang kapitbahay. Kung wala naman tayong alarm, okay din lang po. Ano? Ito po ay ano lang, parang pangalawang ano lang. Sunod po, iwasang mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Ano? Kasi yung iba, naalala ko nung sinanay, nung umalis, kaya nag-iwan ng note dun sa labas ng bahay, pumunta ako dito sa ganito. Ano, iwasan po natin, ano, kasi malalaman ng ibang tao na walang tao doon sa ating bahay. Ano? Sunod, itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam kung kailan kayo babalik. Ano? Ito po yung napaka-importante kasi kung kayo umalis, tapos may nakitang tao yung kapitbahay ninyo, ano? Bakit may tao doon ay, ano? Ay wala namang tao kasi umalis ang may-ari, ano? Sunod po ay, tiyakin na walang naiiwan na nakasinding kandila. Ayan, kung gumagamit tayo ng kandila. Bukas na electric fan, gas tube, tumutulong gripo, at naka-plug na appliances. Ano po? Para po iwas sunog tayo, ano? Kasi minsan naiiwan natin itong mga ganito, nakasaksak. Ayan. At ang sunod naman po ay kay partner, ito ay street robbery naman po, ano? Yung sunod po ay ang street robbery. Ayan. Ano po ba yung street robbery na tinatawag natin? Dito po yung mga ninanakawan tayo habang naglalakad tayo sa kalsada. No? Ito yung mga salisi, dukot, tutuka ka ng kutsilyo, hold up. Yan.
So, ito naman ay para maiwasan natin ito at kahit na alam naman natin na dito sa Marinduque ay napaka-peaceful. Pero, sasabihin pa rin namin sa inyo yung mga kung paano itong may iwasan, iba na yung hindi laan naman tayo lagi nasa Marinduque. Paano kung tayo ay napunta sa ibang lugar, ayan, sa Manila, o sa mga magugulong syudad. Ano po? So, iwasan daw ang maglakad ng mag-isa sa gabi. Lalo yung mga 10 oras ng gabi, iwasan na po nating maglakad-lakad dyan. Dahil sa gabi po na lumalabas ang mga masasama ang loob. Wag pong pag napunta naman kayo sa ibang lugar na hindi nyo pamilyar o bago pa lang kayo doon, wag nyo pong ipapahalata na kayo ay hindi taga roon o parang kayo naligaw. Naalala ko tuloy nung ako ay bago pa lang dyan sa Maynila, partner dati. Oo. Ako ay talagang mula pagkabata ay nadini ako sa bundok. Ay bawat daan ng basa ko'y panaylinga, ay di... Nakaba. Para ako'y mangyan na gawon. Oo. Kaya, ay maka-obvious na obvious, kaya yung iba karamihan ay alam nila na probinsyano yung kanilang bibiktimahin. Halatang halata. Halata talaga, ba't ito'y makamuling. Yan. Parang muling, Oo. At sa gabi naman, iwasan natin yung mga public parks at saka mga bakanteng lote o mga iskinitang madidilim. Huwag po tayo magtambay dyan. Dahil nandyan po, malay mo, may nagatago dyan at mga masasamaan loob at ikaw ay bigla na lang hold upin. Okay lang nakawin po, basta yung puso, wag lang yung ayun, mga hari-harian, sabi nga ay ninakaw mo ang puso ko at ikinulong pa. Ayan. So partner, ayan, at ngayon naman ay sumbak naman tayo. Ayan, ano po ba ang ibig sabihin ng sumbak? Ito po ay Ligtas Sumbak 2022. Ano po? Ito po ay, ang ibig sabihin ng sumbak ay summer vacation. Ano po? Yun. Ligtas Summer Vacation. Summer vacation na. Napapanahon na po ito dahil ngayon po ay summer na. Ayan, sana all summer, Sana all walang pasok, Summer na naman, hindi pa naputi. Ayan. Summer na naman, hindi pa naputi, Ayan, ito po ang mga safety tips, prevention tips. Ngayong summer, ligtas sumbak, Number 1, ikandado lahat ng pinto at bintana. Ayan, kung tayo alis ng bahay. Ayan, kung tayo pupunta ng Poktoy, magliligo, Ayan, wag po nating iiwang bukas ang ating bahay kasi maraming salisi. Mainam kung may alarm ang bahay, yan. Tiyakin na walang maiiwan na mga naka-plug na appliances. Iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Ayan. Minsan, aalis tayo ng bahay, iniiwan lang natin yung mga gamit, Minsan, may mga motor na iniiwan sa labas. Kung walang tao doon, ay makukuha, yan, Itagubilin, yan, sa kapitbahay. Iwasang mag-iwan ng notes. Ayan, kagaya ng sabi ko kanina, yung pag-aalis, pupunta ng beach, maglalangoy, magkakaroon ng outing. Ayan, yung iba nag-iiwan pa ng note. Oy, sunod ka na lang, nandito na pumunta na kami ng beach. Ay, di nalaman tuloy nung na walang tao dun sa inyo. Ay, siyempre, pupuntahan yun, Bukod pa dyan, partner, yung ating social media status na ganyan, yung iba ay post ng post, yung mismong pagligo lang ay post pa, tama yung tama yan. Ay paano kung yung iyong post pala inabattigan nung halimbawa ay nag-post ka na ikaw ay paalis at naka-OOTD ka at nag-selfie pa kayo ng buong pamilya mo na kayo paalis. Alam nung masama ang loob na ikaw ay paalis, partner, walang tao sa bahay, walang naiwan. Ayan. Ayan, ito naman, sunod naman. Ayan, partner. Ayan, sunod naman, ligtas sumbak pa rin ito. Gabay sa inyong paglalakbay naman ito. Oo. Gabay sa paglalakbay naman ito. Ayan, partner. So ngayon, dahil summer na nga, ito, kasama dito yung mga road trips, mga outing, out of town, out of province. Yan, ito naman po ang mga gabay na aming masasabi sa inyo. Una ay sumunod po tayo sa minimum health safety protocols sa ating COVID-19. Lubos po kaming natutuwa at ngayon po ay medyo bumaba yung ating kaso dahil na rin sa
marami na pong mga tao ang nabakunahan at malapit na po nating ma-achieve yung sinasabi na herd immunity. Pero gayon pa man na tayo alert level 1 ng status na ating probinsya, panatilihin pa rin po nating magsuot ng face mask at social distancing. Dahil napakaluwag po ng alert level 1, mahirap naman po na i-take for granted natin yan. Tapos pagkalipas po ng mga ilang buwan ay tayo po'y nag-relax, ay bigla na naman pong tumaas, sumipa ang COVID-19, ay di tayo rin po ang mag-asuffer niya na tayo ay maghihigpit ulit. Maging maaga po sa pagpunta sa mga terminals. Yan. Malapit na naman pong magkaubusan ng bus yung mga terminal natin dyan sa may Cubao, Araneta, sa may Cubao, Ilalim. Yan. Kailangan po maaga na yung pagpunta ninyo sa mga terminal. Kung kayo naman po ay may sariling sasakyan, agahan nyo naman po sa mga pila sa mga barko. Mahirap po yung naghahabol at masakit po ang maghabol. Magdala po ng sapat na pera at gamit. Yan. Siyempre, kailangan mo yan talaga, pera at gamit. Kailangan magdala tayo ng sapat. Mahirap nang maubusan. Maging alerto po tayo sa mga mandurukot, dyan sa mga terminal, sa mga sasakyan, na mga siksikan, yan. Talagang magagaling po yan sila. Meron ako experience ng partner one time dyan sa bus, sa biyaheng Novaliches. Talagang yan palang mandurukot, hindi isa yan. Yung pala ay grupo sila, lima, ganyan. Iipitin nila yung isang tao sa bus, yan. Kunwari, sasabayan ka niyan sumakay sa pintuan ng bus. Tapos iipitin ka nung 3, kunyari, nag-uunahan lang yung papasok. Pero, yung isa doon, dinudukot na pala yung bag mo, yung 4 na nagkikisiksik sa'yo ay mga kasabwat niya rin. Parang dinidistract, no? Dinidistract ka. Tapos magugulat ka, pag nadukot na yung pera mo, magulat ka, nasaan yung mga kasiksikan ko sa bus, hindi naman sumakay. Nabudol ka na, partner. Tandaan din po natin yung blow baguettes sa mga sasakyan. Ito po ay, ang ibig sabihin po ng blow baguettes natin, sabi po yung battery ng ating sasakyan. I-check po natin lagi yan kung baka po yan ay wala ng kargang tapos kayo ay nasa long ride ay bigla kayong tumirik, hindi ma-start. Yung sa L naman ng blow baguettes natin, hindi yung ilaw, yung lights. Yan, check po natin yan. Tapos yung O ay yung oil, langis ng ating sasakyan. Yung W, tubig. Sabi naman po, yung brakes, preno natin ng ating sasakyan. Yung A po natin, yung hangin ng ating gulong. Yan. Tapos yung mahalaga po, yung gas sa G, yan, sa bagets. Yung gas natin na alam natin na nagmahal. Kaya medyo nakakatamad ding mag long ride. At saka yung E natin, yung engine ng ating sasakyan. Sa T ay yung tools natin. Huwag natin rin kalilimutan yan dahil one time may experience dyan na lumakad yung sasakyan tapos ay naplat. Tapos saka lang nalaman na wala pala yung pangbaklas dun sa sasakyan. Dito naman ay di yung S sa blow baguettes natin ay di yung sarili natin. I-check natin yung condition ng ating sarili. Huwag po kayong mag-drive na kayo po ay puyat tapos bigla kayong babanat ng long ride. Para sa inyo rin. Kailangan po ay kondisyon kayo mag-drive. Tsaka yung isip at tsaka yung katawan. At alamin din po natin yung lugar ng mga first aid station o mga police assistance desk sa inyong pupuntahan. Yan. Madali lang po makita yung mga police assistance desk niya. Karamihan po yan sa mga malapit sa pintuan ng mga terminal, mga tourist spots. Yan, meron po yan sila dyan. Tsaka may nakasulat po yan dyan na PNP assistance desk. Lagi po may police dyan. Kung kayo po yung magbabakasyon, sana po ay matandaan nyo po ang aming mga tips na binibigay. Ayun, partner, maraming salamat sa iyong prevention tips. Yan, gabay sa paglalakbay. Ngayon naman po ay prevention tips naman po ito. Ito po ay tips din sa pagmamaneho naman. Kagaya ngayon, summer, tayo ay sigurado maraming long ride, mag-beach, Ito po ang mga tips na dapat nating malaman kung tayo magmamaneho. Tiyakin na ikaw ay handang magmaneho. Ayan, baka minsan nilalagnat ka, may sakit.
Ayan, pinilit magmaneho. Yan, hindi pala kaya. Ano? Pangalawa, huwag kalimutan mag-seatbelt, helmet, kung ikaw ay nakamotorsiklo. Ano? Kagaya ng mga nairespondihan namin, lagi naman namin pinapaalala, kung kayo nag-helmet ay ligtas. Ano? Minsan, nung nakarang inano namin, tanggal yung kilay, natuklap yung kilay, sobrang lakas ng magkakabangga. Ano? Eh kung tayo naka-helmet, ay di safe tayo. Ano? Oo. Unang mababasag yung helmet bago yung ulo. Oo, helmet muna ang mababasag, ano. Yun po ay protection natin, ano. Kasi kung wala tayong helmet, yari na. Sunod po, huwag magmaneho kung ikay nasa impluwensya ng alak. Ayan, kung tayo po ay napainom, hindi maiwasan dahil nga sa kasiyahan, dumayo ng birthdayan, dumayo ng sa beach, nagiinuman, ano, pag-uwi, magmamaneho. Iwasan po natin. Kung hindi na kaya, ay di laylo na muna, ano. Ipabayan na sa mga kasama, no? Alamin ang batas trapiko sa inyong lugar. Ayan. Bago po tayo magmaneho, alamin po natin yung mga rules and regulation para tayo ay iwas aberya, no? Kasi minsan may naano tayo na may mga bayan kasi na bawal ang helmet. Ano? May bayan po na bawal ang helmet. Pag pumasok ka ng bayan, tatanggalin mo ang helmet mo kasi bawal doon sa kanila. Gawa ng mga riding in tandem, ano? Sunod naman po, iwasan gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Yan, ito naman ay kadalasan sa four wheels, ano. Kasi pag sa motor, ito ay mahirap. Kung tayo ay nagtatakbo ng sasakyan, iwasan natin mag-cellphone, ano. Manatili ang angkop na distansya sa isang sasakyan. Ito po ay, ang pagitan talaga ay 50 meters, ano. Kung tayo po ay nagda-drive, wag po nating dikitan, ano. Kasi pag nag-brake yung nasa harap natin, ang mangyayari po niyan, tendency niyan, Salpok agad. salpok agad. Hindi natin mahahabol yun kasi kung tayo nakabuntot, ang takbo natin 100, 80, ay salpok na. Ang pinaka-safe po dyan ay 50 meters. Ano? 50 meters. Okay, yan. Dalawang sasakyan. Okay, dalawang sasakyan ang pagitan. Ano po? Hindi po isa, kundi dalawa. Dalawang sasakyan ang pagitan sa bawat sasakyan. Ano? Para in case na mag-full brake yung sa una, biglang may tumawid, nag-full brake siya, makakapag-brake ka pa rin. Ano? Hindi yung kung nakadikit ka, wala, nasalpok na. Yan po yung kadalasang na-aksidente, ano, hindi alam ang batas trapiko. Ano po? Yan, malapit na tayong matapos, partner. At ngayon naman ay, when approaching checkpoint, ayan, ito po yung lagi nating pinapaalala sa ating mga motorista. Kagaya nung nakaraan, nag-checkpoint kami, meron ng mobile, meron ng karatula doon na nakalagay, slow down, stop. Oo. Dire-diretso pa rin, partner, ang motor, ano, dire-diretso pa rin. Hindi nila alam yung gagawin kapag may checkpoint. Parang nataranta ba, ganun. Pag po may checkpoint, relax lang po tayo, ano. Ang una po natin gagawin, kung tayo po ay nakasakyan, slide roll down or your window, ano. Ibaba lang natin yung ating bintana kung tayo naka four wheels. Sunod, kung gabi, switch off the headlight. Yan, kung gabi, patayin natin yung headlight natin. Pagtapat natin dun sa PNP personnel, patayin natin yung headlight kasi nga masilaw. And switch on cabin light. Yung ilaw po sa loob ng sasakyan ay buksan natin. Ano po? Kagaya po ngayon, napakaraming checkpoint. Ano po? Bawat bayan po yung meron. May schedule po tayo niyan kasi nga election period, ganun ba? Ano po? Sunod, prepare your driver's license and vehicle registration. Ano? Napakarami pong kabataan ang nagmumotor base mo sa experience namin sa checkpoint. Ang kadalasan po ay walang lisensya, walang registration ng vehicle. Yan, okay lang po na kahit baga medyo expired na, ay dalhin pa rin, ano? Parang katunayan lang na talagang sa inyo yung sasakyan, ano? Tama, tama. Yung iba kasi, ay sir, hindi ko na dinala kasi expired, ano? Hindi po katuwiran. Kasi ang proof nga po ng registration ay para mapatunayan na yung sasakyan ay sa inyo talaga at yun ay hindi karnap. Baka kasi mamaya, yun ay karnap na ano. Ano po? At ngayon naman po ay sa last part na po ito. Ito naman po ay about sa atin sa pag-apply sa PNP. Para sa kalaman po ng lahat, mayroon na po tayong Republic Act 11549. Ano, partner? Yung may pag-asa na yung mga ako natin dyan. Yung mga, ito yata yung pinasan ni Senator Bato na ano. Magpasalamat po tayo kay Senador Bato kasi siya po ang nagpasa nitong ano na ito. Kasi po napakarami sa atin gusto mag-apply ng police pero talagang maliit, ano, underhead kumbaga. Ngayon po, ang purpose po nitong 11549, kung tayo po ay member ng APO, 4 feet ang height,
Ayan, partner, meron na tayong batas. Meron na. Binawasan na pinababa na. Ang dati po sa lalaki ay 5'4", kung tayo mag-apply ng pulis. Ngayon po ay ginawa ng 5'2". Sa babae naman po, kung tayo po ay mag-apply ng pulis at kung dati po ay 5'2", ngayon po ay binaba na sa flat 5. Flat 5 na po ang kailangan nating height requirement sa babae. At yan po ay applicable sa, hindi lang po sa PNP, sa BGMP din po, saka sa fire, pwede po yan. Ano po ang kailangan sa pag-apply ng pulis? Dapat po tayo ay citizens of the Philippines, taga rito sa Pilipinas. Hindi po pwedeng foreigner, foreigner mag-apply ng pulis sa Pilipinas. Ay, hindi po pwede, Hindi Kasi pwede. kailangan ay taga dito lang, Person in good moral character, ayan, alam na alam po natin ito. Yan, kung tayo po ay nakabasa sa psychological, drug, physical test, yan. Must be formal baccalaureate degree. Yan, sa kalaman po ng lahat, pag tayo po ay 4 years graduate, kukuha lang po tayo ng NAPOLCOM entrance. Lahat po ng 4-year graduate, pwede po. Kukuha lang po tayo ng entrance exam, kahit po anong course ninyo, basta po kayo ay 4 years, pwede po yan. So, ano pala yung partner? Halimbawa, teacher, pero pwede rin siya maging police kahit hindi siya criminologist. Pwede yan, partner. Yan, kagaya nga ng partner ko ngayon. Ayan, siya po ay isang teacher, Yan, sa aking partner ngayon. Siya po ay kumuha ng NAPOLCOM entrance at siya po ay nakapasa. Yan, matikas din, nakapasa, At ngayon po, ayan, isa ng police, Lahat po ng 4 years graduate, kahit po kayo hindi criminology, pwede pa rin po yan. Kukuha lang po kayo ng entrance exam. Ano po yung kukunin natin? Ito po. PNP NAPOLCOM entrance, pwede po yan. Board exam, ay ito naman po ay sa mga criminologists, teachers. Kung kayo po ay board passer ng teacher, pwede po niyong gamitin yan sa pag-apply. Hindi na po kayo kukuha ng entrance exam. Pwede yung nurse, doktor. Yung nurse po, lahat po ng may board exam. Doktor, pwede po ninyong gamitin lahat ng board exam. Sa pag-enter sa PNP. Sunod naman po ay civil service. Yan, professional civil service, kung kayo po ay pasado, pwede po ito. Licensed criminologist, yan. Yan, must not have be dishonor discharge. Yan, kung kayo po hindi na-discharge sa service, pwede po pero kung kayo po ay na-discharge na dati, ay bawal po Bawal po yan. And sunod naman po ay, yan, ito po yung sa height. Must be weighed in more than less than 5 kilograms from standard weight. Dapat naman po hindi sobrang laki, Yan, kagaya po overweight. Kaya ngayon po, napakahigpit na po ng sinasala na po ng ating PNP. Lahat po ng overweight, hindi naman po, hindi tinatanggap. Kumbaga, bago ka mag-apply, magpapayat ka muna. Kung ikay payat na, saka ka mag-apply, Kasi po binabagsak sa medical. Kasi nga mataba, po. Sunod naman po ay, must not less than 21. Ayan. Ito naman po yung age bracket natin sa PNP. Kung kayo po mag-a-apply, dapat po kayo ay 21 years old na po. Hindi po pwede ang 20 years old. Yan, hindi po pwede. And more than 30 years old. Kung kayo po ay 31 ayan, hindi po pwede. Pwede po siguro ay sa ibang agency. Kasi sa Bureau of Fire, alam ko, lampas 30 pwede. Po. And, ayan po. An applicant shall be considered to be, 21 years of age and his 20th birthday shall be considered more than 30. Ayan nga po. Of age in her 31st birthday. Ayan. Kung tayo ay 30 na, bago mag-take oath, dapat hindi tayo mag-31. Okay lang na tayo 30 na. Basta hindi tayo aabutin ng oath-taking. Po. Ayan. Ngayon naman po ay dito na po tayo nagtatapos. At shoutout na rin po sa ating mga viewers ng Marinduque News. Yan, mabuhay po tayong lahat. Shoutout din po sa nag-participants po sa Panran na ginanap natin noong nakaraan. Po? Sa Morion Matigas Pulang Lupa Eagles Club. Ayan ang mga kuya natin dyan sa Eagles. Ayan, Forever Young of Torrijos. Ayan, ang mga kasamahan po natin dyan sa estasyon. Ayan, ang mga tropang idol. Ayan, maraming salamat sa inyo. Magandang tanghali sa inyo dyan. Ayan. Yan, Kuya Meds, sa iyo naman ang shoutout. Shoutout naman doon sa aking mga classmate dyan na 1701 na Buklod Lakas. Magandang tanghali sa inyo dyan.
Hindi na ako magpakabati, Kuya Obal, at baka may maghinanakit pag hindi ko binati, ano. Kaya tama na yung kaunti lang ang bati natin. Ayan, partner, maraming salamat at kami po yung muling magbabalik sa susunod na buwan, ano po? Ngayon po ay March, siguro mga April po ay muli kami magbabalik sa ating programang Tropa at yan, ibang topic naman po ang aming tatalakayin. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.